Mga Dabbercads, bago ko nga palang umpisahan itong aking nilutong bibi kanina, gusto ko nga palang magpasalamat sa aking star sender for today na nagpaulan ng tala na si Tita Vilma Kauser. Shoutout po sa inyo, Tita Vilma. Maraming salamat po sa inyong hinagis na maraming tala. Ayan, una sa lahat, nagluto nga pala ako ng bibi dyan. Bali, nilagyan ko siya ng luya at maraming asin. Papakuluin ko muna siya dyan. At nang unang kulo niya, inuugas ko muna siya or tinapon ko yung pinagkuluhan niya para mawala talaga yung lansa niya. Tapos, tinimplahan ko siya ng toyo, suka, at naglagay din ako ng onion, garlic, at sliced bell pepper dyan. Tapos, syempre, naglagay din ako ng sikreto ng mga gwapon dyan, ang Knorr seasoning. Kasi nag-crave ako ng parang gusto kong kumain ng kalderetang bibi. Tapos, nakita ko yung mga bibi naka-display dyan sa supermarket. Sabi ko, ang daming mga pato nito. Hindi ko alam kung goose yan or ano ba yun, goose or Peking duck or bibi talaga kasi napakalaki niya. 2.5 kilo sila. Minsan bumibili ako dyan, ginagawa ko silang roast. Nino-roast ko sila. Ayan, tapos pinakuluan ko muna yan sa kanyang timpla na toyo, Knorr seasoning, suka, paminta, bawang at sibuyas. After 30 minutes, hinalo ko yan. Pero nung una, di ko yan hinalo hanggang sa lumipad na yung asido ng suka. Kasi pag hinalo mo yan sa una, parang mabubuhay yung suka niya. Baga, sariwa yung timpla at maglalasang suka, mangingibabaw yung suka niya. At nung malambot na yan, una kong ginisa ang sibuyas. Bali, kinaramelize ko muna yung sibuyas dyan. Kasi yung aking minced garlic, pinong-pino siya, madali siyang masunog. Ayan, bali ginisa ko sila ng sibuyas at bawang. Siyempre, naglagay ako ng 3 kutsara ng tomato paste or tomato paste. Tapos naglagay ako ng 2 kutsara ng tomato sauce. Naglagay din pala ako dyan ng 1 lata ng liver spread. Tapos, ayan, pinlito ko na yung aking carrots. Sinubukan kong maglagay ng mashed potato. Hindi ko siya lalagyan ng buo-buong potato. Susubukan ko lang kung anong lasa ng mashed potato. Kung malapot-lapot ba, creamy, basta. Pero nung outcome niya, napakasarap pala. Ayun, creamy siya. At naglagay din ako ng maraming sili dyan. Kaso yung sa akin lang ang nilagay ko. Tapos naglagay din ako ng Knorr chicken cube. Siyempre, itotos natin yan. Tapos ihagis-hagis natin para maghalo-halo talaga yung kanyang mga timpla. Pagkatapos, naglagay ako ng yung kanyang pinagkuluhang sabaw. Naglagay din ako ng 1 tasang tubig uli. Pero nung pinakulo ko yan, naglagay uli ako nung natuyo na yung timpla niya, naglagay ako ng 2 tasang tubig para lumambot siya. Tapos pinalambot ko siya sa napakahinang apoy lang. Para masarap talagang, masarap ang pagkalambot niya sa mahinang apoy lang. Tapos naglagay din ako ng konting-konting asin lang kasi naglagay na ako ng naglagay na ako ng toyo, kumbaga maalat na siya. Pero hindi ako naglagay ng asukal. Yung iba naglalagay ng asukal, peanut butter. Natawa naman ako doon. Naglalagay ng peanut butter, pampalapot ba nila? Oo, nakatikim ako dati, bandang south. Sa kaldereta nila, naglalagay sila ng peanut butter. Peanut butter ba? Ano ba yan? Hindi ko mabigkas yung peanut butter. Ayan, luto na po ang ating kalderetang pato or bibi. Ayan na, naglagay ako ng 2 kutsara ng mashed potato para lumapot siya o maging creamy yung kanyang sauce. Napakasarap nito, Dabbercats, lalo na pagkatapos ng kumain. Tapos meron kang malamig na pulang kabayo. Mga tana boy, salamat po.